Podcast, Meet Your Locals, MYL Podcast sa Spotify. Maraming salamat dahil hanggang ngayon nakatutok ka. Diba? Ang dami nating napag-usapan about insurance. Marami tayong na-open up na kahalagahan ng insurance na hindi alam ng nakakarami. Yes. Diba? So, yung iba kasi takot mag-PM sa mga financial advisors. So, dito sa episode natin, sa unang phase ng episode natin na pag-usapan natin, yung mga ilan pa, actually marami pa. Yes, totoo. Mga ilan pang mga ilan na importance ng insurance. Sa ngayon naman, pag-usapan naman natin ano ba si FA? Tapos paano ba maging FA? Yan. Ano si Ako ba FA? sasagot niya? Tapos paano maging FA? Ikaw Yan. dapat sumagot yan kasi Kaya ikaw nga. manager. Yan. Actually, ang pagiging financial advisor talaga, you have to take the license talaga kay Insurance Commission. Okay. So, kung gusto nilang maging financial advisor, pwede naman kami mag one-on-one or meron din kaming mga career preview na ginagawa ngayon. Actually, meron kaming career preview sa Bulacan ngayon, sa Baliwag, Bulacan. So, baka interested din sila. Sa August 31, August guys. 30 yun. Pero, aside from that, ang pagiging insurance advisor kasi yung passion mo, yung service, dapat meron ka talaga nun. Bakit ko rin nagustuhan na maging financial advisor? Dito kasi hawak ko oras ko. Okay. Hindi ko kailangan, actually, part-time ko lang talaga si Sun Life before. Tapos nag-full-time ako nung naging manager ako kay Sun Life. Kasi syempre, para na rin akong actually si Sun Life, ang mga advisor talaga ngayon, lalo na pag unit manager ka, para kang doctor din talaga, on-call ka. Kasi syempre may mga bago kang advisor na kailangan mo ding i-guide paano sila bebenta ng insurance kung paano nila i-educate yung client nila, ano ibebenta nilang product. Hindi naman basta-basta isasabak kita as a financial advisor. Sabi nga natin kanina, well-trained talaga dapat. Yes. Well-informed dapat. Ayaw nating Yes. mangyari dun sa mga nagkaroon ng horror story. Ayaw masama doon. So, talagang ginaguide namin dito. Oo. So yun, tapos tsaka may time naman talaga na meron ding advisor naman na hindi nagtatagal. Pero lahat naman ng mga nagiging client nila, sa akin pa rin naman napupunta. Ako pa rin nagiging servicing advisor. So yun, sa pagiging advisor, bakit ko siya nagustuhan? Sabi ko nga nung nag-OFW ako, homesick. Hindi ko kasama anak ko. Pag may mga sakit yung anak ko, hindi ko sila maalagaan. Yun yung worry ko noon. Pero dito kay Sun Life, lahat ng milestone nila, graduation, lahat. Event sa school. Event. Kukuhanin ng card. Nakukuha ko. Hindi katulad parents ng meeting, Yes. nakaka-attend ng meeting. Okay. Minsan, ka pa? Doon? Treasurer ka pa. Oo, Vice President ka pa. nagiging PTA president ka pa, di ba? Okay. So, Dito kasi, kumbaga, yung time ko, na ma-manage ko. Kung gusto ko magtrabaho ngayon kay Sun Life, tatrabahuin ko to. Pag halimbawa naman na may importante akong activity sa anak ko, magagawa ko. Pero dito, syempre, hindi naman porkit na kay Sun Life ka na free yung time mo. If-free mo na lahat yung time mo. Dito, may priority. Ipa-prioritize mo pa. Anong araw, anong oras ka nagtatrabaho kay Sun Life? yung sinasabi niya, yung hindi mo na kailangang magpaalam sa boss mo. Yes. Or hindi mo na kailangang mag-leave, mag-sick leave para Nasa sa'yo lang. kung anong oras mo gustong trabahuin. Bawa ako. Yung Kung time freedom na tinatawag. Yes. Yes, oo, yon. So sa akin, dito ko na naramdaman na hindi ko kailangang mag-absent or magpaalam sa boss kapag hindi ako pinayagan, ay hindi ako pwede. Hindi ka ni ninja ng absent. Oo. Or diba? sasabihin ko, sick leave po, may sakit po ako eh. Pero wag ka nasa beach ka. Nasa galaan, no? Oo. diba? Kasi hindi ka makapagpaalam nang wala kang sakit eh, 'di ba? So dito ko naramdaman yung time freedom ko na anytime, anywhere, pwede ako mag-work. Hindi katulad nung papasok ako ng 8 to 5, 9 to 5, pag na-late ako, bawas. Pag Sumobra. na-overtime ako, Wala. OTY. Okay. Ganon. Pero dito, wala ka nga lang basic. Di ba? Kasi doon may basic ka. Dito, wala kang basic. You can write your own paycheck kay Sun Life. Okay. So, yun. Commission-based, pero nasa sayo kung gaano kalaki ang gusto mong kitain kay Sun Life. Kung gaano ka Kung ka-passionate gaano sa ka ginagawa mo. kasipag, Okay. kung gaano ka, alam mo yun, ano ba yung gusto mo? Mm. Nasa sayo yun kung paano mo gagawin. Gano'ng So, yun. kabilis yung gusto mong goal mo sa buhay. Gano'ng kabilis mo gustong makuha. Mm-mm. Mm. So dito kasi,
share ko lang. Actually, nung pandemic, di ba sinasabi nila, nawalan nga ako ng work. Siya part-time. Ako din, part-time ako. Part-time siya sa automotive, then Sun Life Advisor siya. Ito pa, story ko Okay. pala niya. Ayan, siya Nung na bago- mag-share. Nung bago Ayan. ako bumalik kay Sun Life, actually 2010, kasi nga medyo bata pa ako nung 2010, hindi ko na-focus si Sun Life. Pero sabi ko nga, parang ito na yung second chance ko. Sabi ko lang naman kay Lord nun, pinagpa-pray ko lang kay Lord nun, Lord, bigyan mo ko ng work or enough money na maibibigay ko sa mga anak ko, makapagtapos lang sila ng pag-aaral. Maibigay ko lang kung ano yung needs. Hindi na yung wants eh. Need lang nila. Kung ano yung kailangan lang nila. Kailangan Typical namin parents, every diba? day. Ganon. Or tuition fees nila. Nung 2010 na pala niya binibigay sa kanya, hindi ko pa na-realize. Pero sabi ko nga, dahil gusto ko mag-Canada, ka-Canada ako. Para alam mo yun, sabi ni Lord, ito na nga yung binibigay ko sa'yo, hindi mo pa kinukuha. Parang Trending ganon. kasi before, yung Canada. Oo. Up until now naman, di ba? Oo. Parang sikat pa rin talaga Oo. siya. Kasi doon sa Canada, madadala mo lahat ng family mo. 'Di ba? Pag nagtrabaho ka doon, bit-bit mo lahat ng family mo. Gano'n naman yun yung focus ko. Ay, maganda sa Canada eh. Gano'n. Tapos, nung na-realize ko na, napunta nga ako, wala na. Napunta ako ng realty. Kay Sun Life ako first time na nag-sales kasi. Nung kay Sun Life na ako, parang sabi ko, di ko kaya. Kasi, wala pa ng Facebook, walang online, walang Zoom. Ngayon, pwede mo na i-client via Zoom. Text. Pwede ka nga mag-explain kahit sa text eh. Basta, busy ako, text mo. Text na lang muna tayo, mamaya na tayo mag-usap. Habang nagte-text, na-explain mo pa rin kay client mo eh. Dati wala, tatawag ka. Ang mobile phone lang nun, text lang na, alam mo yun, ang Keypad. text, parang 9 pesos per minute. piso Diba isang yung text, call? parang Piso gano'n. isang- Di ba? Tapos hindi mo pa masasabi lahat sa text kasi may maximum 160 text lang siya. Di ba? Na character, 160 character. Paano ko ita-text? Very tita. Tapos, wala ka pang iPad, wala pang laptop. May laptop nun, pero ang mahal. So sabi ko, paano ako bebenta kay Sun Life? Sabi ko gano'n, no time na yon. Kasi tsaka yung time na yon, kailangan ko ng desktop para makapag-print ng proposal. So pag dadaling ko yung client, pag pupunta na ako sa client ko, may dala akong print ng proposal, hindi naman pala yun yung age niya. Kasi first time ko palang ma-meet yung client. Hindi ko pa siya hindi ko pa fact-finding anong client ko. Sino ba to? Ganto, ganyan. So hindi ko alam. So sabi ko, dadala akong proposal, age pala ng client ko, 30 na, tapos dala akong proposal, 25. Hindi siya nagmamatch. So doon pa lang, sablay na ako. Kasi hindi ko alam anong proposal bibigay ko sa kanya. Wala akong laptop. So sabi ko, parang di ko kaya si Sun Life nung time na yon. Tapos maliliit pa yung mga anak ko noon. So, ngayon, parang sabi ko, nag-resign ako kay Sun Life nung time na yon. Fast forward. Fast forward na OFW, ganyan. Hanggang sa, sabi ko, kaya ko naman kitain kay Sun Life. Kaya ko kitain sa Pilipinas tong, tag dito, kinikita ko kay Hong Kong. Mas malaki pa. Kasi realty, one time big time ako nun, nakabenta ako ng lupa. 5.9. Cash. Ang commission ko kagad, 300,000. So, saan ka? Diba? Sabi ko, kayo bumenta ng lupa doon. Bibenta na akong lupa. Gano'n ang iniisip ko. Nun, balik ako sa sales. Pagbalik ko, napunta ako automotive. Dito naman sa automotive, kahit maliliit, basta marami, may commission ka pa rin naman. Bukod doon, may internet na, may Facebook na, lahat-lahat. Madali na magbenta. Mm. Kasi may social media na. Okay. Yes. So, bumibenta ako ngayon kay automotive kasi may page ako kay automotive eh. Tapos one time, yung co-agent ko kay Sun Life, sabi ko nga, parang pa rin talaga, nililid ni Lord ako talaga kay Sun Life. So, ito na yung second chance ko. Ito ka pa. Yung co-agent ko na yon sa Sun Life, nagpare. So, sabi ko, ano ba to? Angel ba to? Para ibalik ako kay Sun Life. Parang ganun yung realization ko nung time na yon. Kasi ayoko pa ang manager ko rin before, si BM Cynthia din. Siya yung unit manager ko. Ngayon, magba-branch out na siya nung time na yon. So sabi ko, nung bumalik ako sa kanya, para kang alam mo yung sa Bible na, yung para kang lost child na, yung naging para kang black sheep, na parang bumalik lang, pero dalawang kamay kang wini-welcome ng nanay mo. Yes. Ganon. So parang sabi ko, eto ba yung sign? Sabi ko gano'n na, kailangan ko bang bumalik kay Sun Life? Kasi sabi niya, pagkita niya sa akin, bumalik ka na. Ganyan. Ano ka na? Well-trained ka na. Ano ka na? Hinasa ka na ng panahon. Hinubog ka na ng panahon. Sabi ko, parang, tapos ang nagbalik pa sa akin, yung friend ko na nagpapari na ngayon. Shoutout mo siya.
Shout out. shout out. Father Joe, Father Jonathan, ayan. So, siya yung nagbalik sa akin. Sabi, hindi, iso-surprise kita kay BM, ganyan. Kay SM, ano pa namin, si boss. Iso-surprise kita kay boss, ganyan. Sabi ko, nahiya ako kasi di naman ako okay last time eh. Baka hindi ako maging okay ngayon. Ginost niya si boss. Nung time na yon, nung unang-una. So sabi ko, baka nga, sabi niya, try mo lang. Sabi niya, makikipagkita ka lang naman sa boss mo. Sabi niya, Push ako ng push sa kanya nun. Na, sabi ko, puntahan mo. Kaya sabi ko nga ngayon, baka ito na nga yung second chance ko kay Sun Life. Pero nung, alam mo yung, na-realize ko na ito na pala yung binibigay sa akin ni Lord. Pero itong twist, kasi nung naging first financial advisor ako, ano lang ako noon, di ba advisor? Ang problema ko noon, nagka-problema si Cap Pension at saka basta lahat ng EDUC fund noon, pati si PhilAm, naging issue noon. Para magkaintindihan din, yung insurance company at saka yung mga pre-need company, magkaiba po sila. Yes, different sila. Ang pre-need company po is family-owned. Actually, ang pre-need is under SEC. SEC yan. Ang mga insurance company is under Insurance Commission. Yun. So, yung difference lang nun, para mas madaling intindihin, si pre-need, pag family, mas madaling kasi si Cap kasi family-owned. Family yun ang owned alam yun, ko Yun ang alam ko sa kanila kay Cap. Kaya madaling na ma-manipulate yung pera kung saan ini-invest. Kasi naubos ang pera ni Cap nun, parang alam ko in-invest nila sa ibang investment. Tapos nung claim na ng mga EDUC fund, nung time na yon tumaas din ang mga tuition fees. Nang hindi nila inaasahan. Yung maraming claims. So, hindi enough yung funds nila kasi lahat nakalabas, lahat naka-invest yung pera nila. So, yun yung naging problem. Unlike kapag insurance company ka, iba. Kumbaga tayo, ang tinatawag tayong parang Banki Insurance Commission. Whatever happens sa isang insurance company, naka-back up sa Insurance Commission. So, yun naman yung good thing. Okay. At saka, ang Sun Life is a company eh. Hindi lang isa ang nagde-decide. Kasi siya eh. Kumbaga company nga eh. Hindi lang basta isa. Lahat yan, may board. May board members na lahat mag-agree muna bago nila pakawalan yung pera or i-invest kung saan. So, ang kagandaan dito, may backup naman tayo kay Insurance Commission. Kagaya ni Grepa, nung may nangyari kay Grepa, hinahanapan ni Insurance Commission, sinong gusto na, kumbaga, parang mag-merge kay Grepa para hindi malugi si Grepa. So, yan. So, si Sun Life, binili si Grepa. Parang si BPI ngayon, sino yung ka-merge na dati? Anong bangko? AIA. Parang, basta may mga bangko na bumibili. Si Metrobank, PS Bank, magkasama na ngayon. May mga ganon. So tayo sa Insurance Commission din, sa insurance company din, may mga ganon din. So nagsasaluhan naman silang lahat. Okay. Hindi pababayaan ng Insurance Commission na agad-agad Tsaka lahat, zero. lahat naman yan, isoserve yan. Kasi meron nga tayong bond kay Insurance Commission na tinatawag. So yun, back to my story. Ano nga ba? Yung nangyari noon, sabi ko, hindi ko alam paano ako bebenta. Tapos nung bumalik ako sa pangalawa, 2018 pa kami nakita ni BM. Sabi niya, Anong bumalik year ka ka na. na-code ulit? 2019, isang taon. Isang taon, December 2018 ko siya na-meet, pero nagpa-code ako 2019. Na doon ako na-code 29. Kumbaga tumakbo pa isang taon. Kasi nga natatakot akong bumalik kay insurance. Kasi nga, sabi ko, baka Ngayon yung mga mag-fail struggles ako. kasi ng advisor before. Paano kung makakabenta? Oo. Tsaka bata pa ako noon. Paano kung wala ulit akong Immature client? Oo, immature pa. Parang nga sa akin, first time ko kasi sa sales noon. Pero sabi nga siguro ni Lord, kailangan mo na kitang hubugin. Parang ganun na nangyari. Ito second chance na. Yung second chance, sabi ko, babalik ba ako? Parang natatakot ako. Baka mamaya, hindi naman ako mag-okay ulit kay insurance. Pero, sabi nga ni BM, hinubog ka na ng panahon. Kito, ganyan. E di, to make the story short, nag-join pa rin ako. Ang gusto ni BM, mag-full-time ako. Sabi ko, ayoko po mag-full-time. Kasi na-try ko na mag-full-time nung last time. Pero hindi nga ako nag-okay. So sabi ko, try ko muna i-part-time. So nung nag-part-time ako, sabi ko ngayon, sige, 2019, sabi ko, Lord, sabi ko, para sa akin pa talaga to. E di, sige, nakakabenta naman ako. 2019, December, yan. Tapos nag-pandemic ng March. Question ko si Lord, bakit? Sabi ko, bakit ganito? Binigay mo sa akin si Sun Life ng ganito. Tapos, bakit meron na naman akong struggle? Paano ako bebenta? Kasi nag-start pa lang ako kay Sun Life na hindi naman ganun pa kalalaki yung benta ko noong time na yon.
Sabi ko, hindi, iilan pa lang yung client ko ng November, December. So, January, February. Tapos March, biglang nag-lockdown. So, sabi ko, paano ako bebenta? Paano ko mabubuhay ang pamilya ko sa trabahong to? Sabi ko, pero, nung pandemic na yon, si Sun Life ang bumuhay sa amin. Wala siya trabaho. Ako, nung time na yon, wala, hindi ko naman sa yung automotive ko, pero wala talaga ako nakuha sa automotive na company na napupuntahan ko. Pero hindi pa rin ako nag-resign. Kasi sabi ko nga, kailangan ko pa rin ng trabaho. Kasi sabi nga natin ngayon, hindi na kaya na iisa lang ang trabaho. Kailangan may sidekick ka pa rin. Totoo. So ngayon, sabi ko, anong gagawin ko? Sa pandemic. Pero, sabi nga ni Lord, nililid na kita so ano yung need mo eh. 'Di ba sabi mo, ang kailangan mo, mapagtapas mo yung anak mo, meron kang pang tuition, gato ganyan. Binigay naman ni Lord. Pero nung pandemic na yon, doon ako, parang ano ba? Doon siya medyo humataw. Oo. Kumbaga, paano ba? Tsaka Maraming naging benta. aware. Naging aware kasi din naman talaga ang mga Filipino noon. Dahil nga, pandemic noon COVID. Hindi mo Diba? alam kung sino talaga magkakasakit that Mm-mm. time, di ba? Pero nung time na yon, sabi ko nga, hindi ko alam paano. Kasi nga lockdown eh. Paano ako bebenta? Nung time na yon, March, April, May, lockdown. As in, walang benta talaga lahat ng kumpanya. Pero bumalik, may online na. Thank God nga na, alam mo yun, binibigay niya lahat pala. Pinoprovide talaga ni Lord lahat. So, di ba, yun doon ko nare-realize na binibigay ko na sa'yo yung kailangan mo, but di mo pa nakikita. So, nung nakita ko siya, sobrang in-embrace ko siya. Kasi nandito pala lahat. Kumbaga, hindi ko kailangang magpakakuba ng 8 hours, may OT, na antayin ko pa yung client ko pag makapag-release lang ako ng sasakyan minsan alas 9 or minsan de-deliver ko ng probinsya, ano oras ako makakabalik. Yung mga ganon. So sabi ko, hindi pala ako kailangan magpagod ng ganon. Dito, Posible pala. No? posible na, alam mo yung tipong laway lang yung puhunan ko, i-educate ko lang ang kliyente ko. Ano ba yung importance? Ganito. Ano yung para lang kayong nagiging magkakakilanlan lang, nagiging magkaibigan, nagiging magkapamilya kayo ng client. Mapa-insure ko siya o hindi, okay lang. Basta alam ko na share ko sa kanya. Ano ba yung purpose ko? Ano ba yung advocacy ko? Ayun guys, and then share ko lang, hindi lahat ng kinausap ng FA is gusto kumukuha. agad bentahan. Yes. Normally, gusto ko lang niya makausap para ma-share. Para wag po tayo lahat kasi Maging aware normally, ka lang. pag minessage, kunwari ako nag-message sa isang client, prospect, na i-share ko lang kung ano yung advocacy ko. Minsan nilalayuan ako, isisin lang ako, or Minsan ba-block ka pa. iba-block ka pa. So yun yung mga Okay struggles. lang. Okay lang naman. Kasi syempre siguro meron din silang pinagdadaanan ng mga time na yun. Naintindihan din naman namin. Kaya Pero may ganun. mga clients ako minessage ko 2 years ago, pagbalik, tsaka lang sila kumuha. Okay. Pero at least, yun nga, gusto lang namin kayo makausap. Ma-share lang kung ano talaga yung... Ano ba yung importance talaga? Okay. So nakita ko dun sa kwento ni UM Jang na minsan may hinihingi tayo na minsan nasa harapan na pala Hindi natin. na natin, Yes. hindi pa pala natin nakikita. So na parang minsan meron tayong mga gusto na pinoprovide ni Lord pero hindi natin siya totally nakikita kasi hindi natin siya binibigyan din minsan ng pansin. Pansin. 'Di ba? So sa lahat ng mga humihingi ng sign, 'di Baka ba? nasa harap niya. Baka Harap na pala hindi aksidente na nanonood ka ng episode namin ngayon, 'di ba? So baka this industry ay Baka Oo. para sa'yo 'di din. ba? Kasi Ganun actually, lang. itong industry namin sobrang lawak. Mm-mm. Ako fashion designer. Siya OFW. Yung BM namin dentist. Maniwala ka sa hindi. Oh, May yun. mga engineers and Okay. nurses din dito. May So, doctors, iba- 'di oh, ba? May May Iba- mga iba. housewife, abogado, 'di ba? Oo. may mga freshly grad. So yun, isa lang yung advocacy nga. Mm-mm. Bukod sa, syempre lahat tayo gusto naman talagang kumita. Mm-mm. At yung talagang advocacy is yung ma-share talaga kung ano yung nagagawa ng life insurance. Mm-mm. Ang sa akin kasi dito, hindi lang ako basta kumikita. Mm-mm. Alam kong yung kinikita ko, worth it yung kinikita ko kasi natutulungan ko yung client ko. Mm-mm. Alam mo, may natutulungan akong pamilya. Yun. Parang nagkakaroon ka ng income with a good purpose. Yes. Kasi ang nakita natin na yung sa FA na posible na nga na yung freedom mo, yung time freedom mo, nagagawa mo yung possible na dapat magawa mo sa family mo, 'di ba? Yun yung mga perks ng pagiging financial advisor, 'di ba? So, sinasabi natin na hindi natin
Hindi ko rin sinasabing madaling maging Oo, financial hindi Hindi natin namin sinasabing sinusugarcoat. madali. Yes, Yeah, hindi yeah. natin sinasabi na, sabi ko nga kanina, madali. maraming Okay. rejections. Maraming Totoo yun. rejections, maraming failure sa exam, Yes. 'di ba? Baka Yes, possible. oo. Kasi sa mga hindi nakakaalam, Guys, may yung exam, exam, po, guys, hindi si Sun Life ang Mm. nagpapa-exam exam. lang. Ang government ang nagpapa-exam yan. Oo. Kasi talagang, Insurance Commission. kasi pagkakatiwalaan tayo ng client na maghawak ng pera. Mm. Especially kung may malalaking accounts. Mm. Di ba, hawakan mo yung pera Mm. ng clients. Dapat, parang, ang ano ni government, pagkatiwalaan ka. Mm. So, yun yung... Kailangan alam mo yung pinapasok mo, 'di ba? Yes. So sabi nga natin, lahat po ng mga FAs na accredited ni Sun Life is Dumadaan lahat license. sa trainings. Okay, din. may lisensya po Yes. 'yan. So hindi sila basta-basta naging FA for what? Marami silang trainings and seminars na pinagdaanan bago maging FA at pag naging FA na. Oo. So hindi siya natatapos doon sa pag natapos na exam tapos na hindi. Actually, nakikita ko nga po minsan talaga weekly may trainings and seminars, weekly meetings, 'di ba? Kaya dapat So, sineset mo yung schedule mo. Yun. So yun yung kay nakikita natin sa mga financial advisor din sa lahat ng mga gustong, 'di ba? Actually, yung mga trainings and seminars na yan, kung makikita mo marami, sa unang year, yes. Mm-mm. Kasi bakit? Gusto namin matuto ka eh. Tama. Oo. Di ba? Mm. Kasi, kunwari yan, may first client ka. For Mm-mm. ako, kunwari, may client ako, first 2 clients ko, kasama ko siya. Kasi hindi ko pa kabisado talaga lahat ng plan. Mm-mm. Baka may masabi akong mali. Mm-mm. Di, Yun nga. Baka ma-horror ma-horror story. tayo. Oo. So, ipabula ako ng pabula si VUL dahil hindi naman pala talaga guaranteed. Mm-mm. Kaya yung mas experience muna yung sinama ko. Mm-mm. So, tulong muna kaming dalawa. Pagka Oo. marunong na ako, hinahayaan niya na ako. Mm-mm. So, So, ganun yung talagang ano ng team namin. Okay. So nakita natin, 'di ba, may team. So pag naging FA ka, may team na tutulong sa iyo. Yes. Actually, hindi Okay. lang basta team. Mm-mm. Pati ang branch. Yan, branch and team. Yung nga Lalo sinasabi na, pati natin si kanina. Sun Life Company. din. Pati Pati si si Sun Sun Life. Life Okay. din nakasupport. Mm. Struggles naman ng pagiging dito Jay, mga struggles ng pagiging financial. Sabi nga natin kanina, hindi madali. Okay? So ano yung mga kalimitang nagiging parang Sa sabihin akin na lang na siguro, struggles? yung struggles times 2. Times 2, okay. Oo, kasi mas mahirap daw kapag ka ang partner mo nasa Sun Life din. Galol. Totoo. Mm. Kasi normally, di ba, ikaw, Okay. Tay sarado siya. kayong dalawa hindi kayo magkasama. Mm. Di ba? Ako, kasama niya ako, nagda-drive, nagka-client, ganyan. Nakikita niya yung ginagawa ko. So, minsan, kahit nagka-client ka, pero wala kang ma-close na sale, iisipin niya, ano ba ginagawa nito? Ganyan, di ba? Parang ganun ng ano. So, yun Ano sa nga ba akin, ginagawa mo? nagka-client. Okay. Yun. Minsan, dadating talaga sa point na parang ang dami mong kinausap, tapos wala kang wala kang ma-close, wala kang matulungang family, ganyan. Darating sa point na ganun. Pero wag kang mawala ng pag-asa dun. Kasi, normally, Hinuhubog ka lang. ni hinuhubog ka lang. Parang pinagpa-practice ka para mas maging gumaling ka pa. Mas magaling. Mm. So kasi sa akin, yung ganyan yung naging case ko. First month ko, syempre parang, kasi ilang months na akong parang sa shadow niya, alam ko na yung mga plan, ganyan. Mm. Yung first month ko parang, sabi ko, kaya kong sumampu. Okay. Wala kasi siyang puso nung first time niya mag-present sa client or makipag-usap sa client. Wala siyang puso. Mm. Sabi ko sa kanya, bigyan mo kasi ng puso. Sabi ko Kasi kasi hindi na ako sanay eh. Baliktad na baliktad yung mundo. Yung mundo ko dati, kliyente ang lumalapit sa akin para magpagawa. Para magsabi sa kanila ng Magpagawa ng okay. damit, di ba? Mm. Ngayon, ako ang Vice lumalapit versa. lumalapit sa kliyente. So, ganun. Yung first month ko parang wala akong, yung struggle ko, ang dami ko nakausap, daming nangako, tapos wala akong maklose. Kasi lahat sila parang sininzone ka na lang, ganyan. Pero hindi ako dun nag-stop. So, pinurso ko pa din kung ano yung ginagawa ko. Yun pala, yung mga nakausap ko before, hindi pa sila ready that time. Mm. Pero after a month o after 3 months, sila na yung nagme-message na sa akin, Tito Jay, ready na ako. Start na natin Okay. yung plan ko. Mm. So, ganun. Kahit sabihin mo sa lesson dito, sa mga papasok Mm. or mga tenured na advisor,
alagaan mo pa rin kung sino yung mga nakausap mo. Mm. Porket ba sininzone ka na nila, hindi mo na ulit sila babalikan. Ganyan. Mm. Sabi nga natin kanina pa natin tinatakil na isa sa mga struggles talaga ni FA is rejection. Rejection. And yung deny, yung parang minsan kala mo hindi ka nila nakikita or nasisin pero hindi mo napapansin, natataniman mo sila. Mm-mm. Okay, as long na continuous ka na nag-grow sa Sun Life or what, nakikita nila na ganun ka kapursigito sa purpose mo, Yes. sa passion mo, kasi minsan si client tumitingin doon Totoo. na baka mamaya first year 6 months ka lang diyan Malaking tapos part hindi ka yan. na Kasi marami nga horror story nga. magpapatuloy. Okay. Minsan nagba-background check din naman talaga si Yes, client. yes. So ikaw nasa nasa industry ka nga bilang FA, pakita mo rin na talagang seryoso ka dun sa passion Sa mo, ginagawa. sa purpose mo, sa advocacy ng kumpanya mo, Mm-mm, 'di ba? totoo. Which is magkaroon ng magandang future yung family nila. Yes. Okay. So yun yung kinagandahan ng yung sa struggles turn into strength naman, 'di ba? Yes. So ayun yung kinagandahan nun. And then next question ko bago tayo palapit na po tayo matapos, 'di ba? So sa ating sa lahat ng mga gustong pasukin naman yung pagiging FA, 'di ba? So sabi nga natin, may full-time, may part-time. Mm-mm. Ano yung nabago sa lifestyle natin? Yung dating nasa fashion designer and then dating OFW at the same time nasa sales ng automotive. Ano yung pinagkaiba ng lifestyle nun? Ano yung pinagkaiba talaga nila? Ikaw muna ako. Ikaw muna. Sige. Ladies first. Noong time na yun, parang ang naibibigay ko lang sa mga anak ko, ano yung tuition fee, baon, tapos ano lang yung mga basic needs. Daily necessities lang. Yun lang. Pero ngayon, may time na pwede ka nang umalis anytime. Bawa, sabi nila, Mami, naman tayo sa birthday ko? Out of town naman tayo. Or sa Christmas, pwede ba tayo mag-beach? Kasi mahilig sila sa beach. So, pwede naman. Nagagawa naman. So, hindi katulad dati na hindi pwede kasi wala tayong budget. Yung tipong ganon. Tapos dito lang din, sabi nga nila, life begins at 40. Di ba sabi ko nga, ano ba itong nangyayari sa akin? Sabi ko, parang magpo-40 na ako, pero parang wala pa ako na-achieve noong time na yon. Ang sabi sa akin ni BM, sabi niya, ano bang gusto mo? Ano ba ang goal mo? So, dapat may goal ka. So, ano yung goal mo? Sabi ko, parang, ano ba yung long-term at short-term goal mo? So, ako, sabi ko, ang goal ko ngayon, kasi magpo-40 na ako, parang gusto ko na magkaroon ng sarili kong bahay. At ano ba yung kailangan ko pa sa trabaho ko? Nung tayo na sabi nga, guide na guide siya sa akin. Kasi pandemic 2020, November, tanda ako. Sabi nga ni BM, kung wala kang goal, hindi ka magsisipag. Diba? So yung goal ko ngayon, sabi ko, kailangan kumuha akong bahay ngayon na meron akong pang-retirement. Pang-retirement namin. Hindi ko man matirhan pa ngayon, pero alam ko na pagdating ng panahon, hindi kami yung pagpapasapasaan ng mga anak ko kung saan kami titira. So sabi ko, ito yung goal ko. Matapos ko tong bahay na to na para pagdating ng retirement ko, meron kaming matitirhan. Yun. So sabi November yan, ha? November 2019. 2020. 2020, kumuha akong bahay. Tapos the following month, December 2020, kumuha akong sasakyan. Diba? So sabi ko, Parang, ang gagawin mo? bago pa pala laki na bago sa lifestyle bago pa pala ako bumalik dyan, sabi ko, kailangan, di ba nung time na sabi ko, bago ako bumalik kay Sun Life, sabi ko noon, kailangan equip ako pag bumalik ko kay Sun Life kasi wala akong gamit noon. Nung time na yon, October, hindi, bago pa yun, October. 2018, 2019. October, bago pa yun, meron na akong phone. Ito, sabi ko, gusto ko ng iPhone. Sabi ko gano'n. Bumili ako iPhone. Wala pa siya kay Sun Life niya. Wala pa ako kay Sun Life noon. Nagpa-swipe ako sa credit card ng friend ko. Sabi ko, kaya ko yan. Monthly lang naman eh. Kaya kong commissionin kasi zero interest eh. O monthly sa friend ko. Nagpa-monthly ako. Hindi pa tapos. Sabi ko, babalik ko Sun Life. November naman to. Hindi ako equip. Sabi ko gano'n. October nagpa-swipe. October diba? to, tapos November. Tapos, sabi ko,
babalik ako kay Sun Life, di ako equipped. Ayokong hindi ako equipped kasi naranasan ko nang hindi maging equipped. Kasi nga sabi ko, nung nagpupunta ako sa client ko, mali yung proposal na dinadala ko. Sabi ko sa iPad ko. Umuwi ako, dala ko yung iPad. Bago pa yun, binili ko yun sa friend ko na nagtitinda sa Green Hills. Yung kinukuha niya sa Hong Kong. Kinash ko yun. iPad 6 Gen. Di ko makalimutan, di ba? Presyo niya nasa 20,000. May commission ako noon. Mayabang ako, kinash ko yung iPad ko. Sabi niya, bumili ka ng iPhone. Tapos bumili ka ng iPad ngayon. Sabi ko doon sa iPad, kailangan ko to. Kailangan ko talaga to. Kailangan ko to. Sabi Kasi ko, sa akin, "Kailangan ko yung iPad." Kasi sa akin, parang, wala ako sa Sun Life pa nun Sa akin, luho. Di ba? Kabibili mo lang ng phone Tapos bumili ka ng iPad. So sabi ko, bakit So ako hindi ko bumili siya iPad? naiintindihan. Yes. Bakit ako bumili ng iPad? Kasi nga, parang, ano ba, ang kayang mag-generate ng proposal kay Sun Life, ng mga proposals, mabilis. Tsaka mga paano gagawin yung proposal mo kahit naka-offline ka. iPad. So ngayon, sabi ko, kailangan pag bumalik ko kay Sun Life, equip ako. Eto ka. Nag-pandemic, di ba? So sabi ko, ang bumuhay sa amin yung iPad 6 Gen ko na iPad. Kasi online application Hindi naman ako pwedeng magpasa sa site ng application form iPad ang bumuhay sa amin Doon ko lang siya naintindihan. Doon, lahat Yung pumapasok. importance niya. Kasi hindi niya naman ma-explain sa akin before na bumili ako iPad para sa work. Kasi noong time na yun, Di ba? may dala nga akong application, pero hindi naman tugma yung proposal ko sa client. Ba't ako bumiling iPad? May application form ako. Magagawan ko siya ng proposal kahit offline. Pipirma na siya sa iPad. Pag na-save ko na siya, may pirma na. Ipiprint ko na lang. Hindi ako maghahabol ng proposal. Babalik pa ba ako sa kanya para papirmahan yung proposal? On the spot. Mapapapirma ko yung client pag umuo sa akin. Hindi sabi ko, kailangan ko to. As hindi ano talaga, kung biyak ako, kailangan ko to. Parang gusto pa niya ipasoli yung iPad. Gusto ko ipasoli talaga. Kasi, di ba, parang, kabibili mo lang ng phone Doon tayo sa sakto lang yung lifestyle natin, wag masyadong mag-arpo. Pero yun ang bumuhay sa amin nung pandemic talaga. Tapos sabi ko nga, 2018, 2019 na, fast forward, sabi ko, ba't ako bumiling bahay? Bakit kami naghuhulog ng bahay? Actually, hindi ko naman kinash. Pero napoprovide naman ni Lord kung ano yung monthly. So sabi ko, ba't ako bumili? Kasi nga, yun yung goal ko Pag hindi ako kumuha ng goal ko, hindi ako magsisipag. Grabe yung goal nyo, monthly. Walang presyo. Walang presyo, pero, di ba, November, tas December, kulang na lang sumayo kami dalawa. Wala pa ako sa Sun Life nun Tapos iniisip ko, sasakyan. saan namin kukuha? Paano, di ba? So, ako kasi na-code pa ako September 2021. So, imagine mo ilang... Yung gap, yung months. Pero, yun lang talaga. Si Sun Life lang nag-provide. Okay. Yun. So, hindi naman actually nag-provide. Trinabaho din talaga namin. Yun. Pero, through Sun namin. Life. Sinipagan din talaga. At kay Lord, alam kong binigay sa akin ni Lord yun talaga. Sabi niya, ito na yung hindi mo kailangang maghirap sa Hong Kong. Ito na yung binibigay ko para sa'yo. Okay. Doon ko na-realize, ito pala yun. Kailangan mo lang talagang magsipag. Paano mo gagawin? Yun. Kay Tito Jay naman, paano yung naging Sa akin, actually, paano ba? Hindi ko pa siya... Kasi parang ganito rin yung before paano ba? Financially siguro. Mas madali ng pag nanghingi yung mommy ko, nanghingi yung kapatid ko, kahit pa paano mabilis. Kasi yung before yung work ko, kailangan mayaman ka. Kasi sa fashion industry, kailangan mahaba PC mo. Kasi medyo exploit. Maraming artista, puro thank you lang. Okay. Damitan mo ko. Papadamitan sa'yo ng stylist, ganyan. So, ikaw, gagawa ka ng bagong damit para dun sa artista na yun. Then, anong mileage mo? Susuotin niya lang sa TV. Ipopromote ka lang sa Instagram. Then, yun na yun. Thank you. So, ikaw, namuhunan ka, syempre. Ang balik sa'yo nun, pag may nagpatahi. So, ganun yung trabaho talaga. Kung gusto mong sumikat, ganyan, kailangan mahaba PC mo sa fashion industry. So, ngayon, financially, medyo okay. Mas malaki yung difference niya kung anong gusto kong kainin, nakakain namin. Saan namin gustong pumunta.
kaya nang puntahan. Mm. Ganun. Na hindi siya mamumroblema doon sa basic necessity or basic needs talaga. Oo, yun. So, yun yung... Tsaka hindi ako nahihirapang magpaalam nga sa boss. Oh, Yun, yun. walang boss na. Kahit Vacation anong oras ka gumising, VL. ganun. Actually, VL. hindi. Yung gising talaga namin maaga, 6 Maaga. a.m. Oo. Oo. So, So, depende talaga. oo. Okay. Syempre, bago tayo matapos, ano ba yung mga para sa mga kaalaman para sa knowings din ng ating mga listeners and then mga audience natin, gaano nakatagal si UM Jang sa Sun Life and then si Tito J, ano na ba yung mga naging achievements natin sa kay Sun Life para at least malaman ng mga audience natin na si UM Jang and then si Tito J talaga is trusted na pagdating sa pagiging FA, di ba? So ano na ba yung mga achievements natin kay Sun Life? Oo. Ako, yung achievements ko, since 2019. As advisor. Okay. Since 2019, consistent medallion, quarterly naman. And nag-Macaulay awardee din naman tayo. And then after that kasi, nag-focus na ako as a unit manager for recruitment. Tapos lahat kasi ng combination ng i-insured namin na client, sa kanya ko na lahat pinasa-survey. So, siya na lahat yung nagiging advisor. Para, alam mo yung iisipin ko na siya na yung, kumbaga, as a unit, ako magre-recruit, kumbaga, mag-i-invite na lang ako na sino ba yung pwedeng sumama sa akin sa advocacy ko. Tapos siya na yung lahat ng client na gusto magpa-insured. Sa kanya ko binibigay. Pinagtutulungan namin actually. Kumbaga sana talagang tulungan talaga. Oo. Okay. Kunwari, may client or friend ako na gusto namang mag-advisor, ibibigay ko naman sa kanya. Ganun So, ang ganun ang nangyayari. nangyayari. Tandem talaga. Okay. Parang teamwork makes the dream work. Yun, Yun. ganda. Diba? Siya naman, ganun din. Ngayon siya, consistent medallion. Tapos, Macaulay. Macaulay, guys, explain ko lang, yung top 8% yan ng Sun Life Advisor dito sa Pilipinas. Na parang talagang nagwo-work. Hindi siya basta-basta advisor lang. Kapag ka Macaulay awardee, medyo okay siya. Producer ka. Actually, Sun hindi Life. producer. At the same And time, service talaga kay Sun Life. maganda ang service sa client. So, yun Okay. yun. Hindi siya basta-basta nakukuha. So, ako, MDRT din. Hindi ko rin magagawa yan kung wala yung help niya. So, MDRT naman is financial advisors all over the world. So, kumbaga, Lahat ng insurance company yan. Lahat yun. Oo. Kapag MDRT member ka, buong mundo ka na Okay. nare-recognize. Recognize. Oo. Oo. Tapos, isa pa siguro, dahil dun sa advocacy nga namin, naging top 10 ako all over the Philippines sa Health na- and accident. health and accident. Kasi nga, yung purpose namin talaga sa clients, dahil dun gusto namin ng health muna. Priority talaga namin ng health. Oo. Priority muna namin ang health fund bago mag-accumulate ng wealth. So, yun talaga. So, out of 20,000 advisor, imaginein mo, top 10 ako all over the Philippines nung July last year. So, Yun. Okay. Yan. So, bakit ko na itanong? Syempre, very important talaga magbabackground check tayo sa lahat ng mga ina-approach natin. Kahit hindi naman kay insurance, kahit sa ang mga pinapasok na investment, businesses or what. Kaya tinanong ko kay UM Chang at saka kay Tito J talaga yung mga kung gaano nakatagal achievements kay Sun Life. Kasi hindi na wag na kayong maghanap pa ng iba. 'Di ba? So nandito na si UM Jang, si Tito J para i-assist kayo sa inyong financial plan or future or what. Take note guys pwede nyo rin silang kausapin hindi lang tungkol sa insurance kundi tungkol mismo dun sa pinaka-financial plan ninyo. Yes. Para matulungan nila kayo ano ba talaga yung fit para sa inyo. 'Di ba? So sa mga financial insurance kasi minsan naiisip lang na para lang sa insurance 'yun. Hindi. Para din 'yon sa pag-usapan kung ano ba talaga yung pinaka financial status mo as kaya nga financial advisor, 'di ba? So sa lahat ng mga viewers natin, kung ikaw nagbabalak kang magkaroon na ng magandang financial plan or future someday, nagpaplano ka, 'di ba? Employee ka man or businessman or sino man, 'di ba? UM Jang and Tito J, Period Stellar. Ako din, advice Diba? ko lang din, hindi naman porket kami yung nakikita nyo advisors din dito.
alam mo yun, baka meant to be nga tayo. Pero, Yun. Mm-mm. ang sa akin, find an advisor, financial advisor na trusted mo. Yun. Okay. Halimbawa, ako, kilala ko to, kaibigan ko to, or kapatid ko to na nagpa-financial advisor. Siyempre, doon ako sa mas trusted ko. Mm-mm. Basta find a trusted advisor. Hindi man kami yon kasi hindi nyo naman kami kilala talagang tunay, Mm-mm. pero find an advisor na super trusted nyo. Kasi yun talagang magsaserve sa inyo. Mm. Mm-mm. Yun. So, si UM Jang, tapos si Tito J, meron ba kayong mga, ako, recommended. Yes. Okay. Thank Si you. UM Jang, tsaka si Tito J, recommended ni MYL yan, ni Chris Mm. Gerald. So, meron ba kayo, bago tayo matapos, meron lang ako palaging tinatanong sa dulo. Okay? Bigyan nyo po ako ng 3 word na makakapag-express ng inyong, sabihin na lang natin, 3 words na pwedeng mag-define kay UM Jang at saka kay Tito J as ay FA, okay, ni Sun Life, or ano ba yung pwedeng 3 words? Yan, 3 words na makakapag-describe sa status nyo ngayon as an FA. 3 words lang. Umpisa natin kay no. 3 words sana Three status words? ngayon sa lahat-lahat. Sige, ikaw na muna. Ako, Mm. siguro, as a financial advisor, Mm. siguro nandun na yung sa akin yung service, Service, okay. Service kay UM Jang. yung trust, Trust, and yung resilient na, alam mo yun, hindi ka susuko doon sa Resilient. advocacy mo. resiliency, Resilient. Okay. Mm-mm. service, trust, resiliency kay UM Jang. Ako siguro, as a financial advisor, simula nung start hanggang ngayon, yung slogan ni Sun Life, Mm. most respected advisor. Siguro yun yung sinasabuhay namin ngayon. Respected. Most respected Okay. advisor. Yun na yung, kasi Mm. parang hindi lahat eh. Mm. Oo, maraming advisor sa Pilipinas. Pero hindi lahat equipped. Yes. Yun. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya ako tinatanong Mm. talaga. So yun, Mm. ano pa ba? Trust actually. Trust. Yun naman talaga Mm. kailangan eh. Mm. Ano pa ba? Help. To help clients. Ay, actually, Nandun na rin Respected, yung service kasi trust, nandun na yung pagtulong tsaka mo yung eh. service. Yun naman Service. talaga eh. Oo. Walang iba. Mm. Walang ibang key Mm. sa pagiging advisor kundi yung tatlo na yun. Sa ako naniniwala ako sa if there's a good deed, Mm-mm. there's a good blessing. Yes. Si Sun Life as a financial advisor, andun kasi yung good deed niya eh. Yung Totoo. good advocacy. Mm-mm. So worth it talaga sa blessing yan. Mm-mm. 'Di ba? So nandun kasi yung advocacy na magkaroon ng magandang future, yung family, hindi lang ng family natin, hindi lang ng family nila, kundi ng family ng bawat isa. Mm-mm. Okay? So talagang magkakaroon talaga ng magandang income, magandang future din lahat ng Basta mga maganda FA. yung service mo sa client Basta maganda yung service Totoo mo. yun. And I believe God will bless those. Actually, ano yan service. dapat? Mission over commission. Yan. Yun Yun ang dapat gusto natin tatandaan. iparating sa kanila, sa ating mga Ayun nanonood pala dapat ngayon. ang tatlong magic word mo. Mission over commission. commission. Yan. So shoutout na rin sa mga papasok sa industry na pagiging FA. Dapat ang nasa isip natin is yung mission and vision Mm-mm. ng mga insurance company na papasukan natin. Kasi kung correct yung mission Yan. mo, commission will follow. Yun. Yun yan. If there's a good mission, the commission will follow. If there's a good deed, Ibe-bless ka ni Lord. yan. Okay. So, bago tayo matapos, syempre shoutout. Baka meron kayong mga gustong i-shoutout dyan. Ano ba? Recruitment, Oh, yan. join my team, guys. You can message me on my Facebook, Jean Cortez Bermudez. Mm-mm. Actually, meron ding page, pero mas more on active kasi ako dun sa personal Facebook ko. Kasi mas kilala ako dun sa personal Facebook kaysa dun sa page kasi. Although nandun din yung pangalan ko, pero mas active ako dun sa personal Facebook ko. So, meron din kaming recruitment sa Baliwag. So, in-invite ko na din sila na mag-attend ng August 31 sa A Square Building, Sun Life office mismo sa Baliwag. Hanapin lang nila yung A Square Building sa Baliwag. 10 a.m. Meron kaming career preview na baka
alam mo yun, dito ka na pala. Meant to be pala tayo Yung magkasama sa team. hindi aksidente nanonood ka ngayon, di ba? Biglang nag-scroll ka lang ng newsfeed mo, biglang nagkaroon ka ng interest Actually panoorin guys, yung MOL. libre lang din magtanong sa kanya kung Yun. paano. Tsaka, kung gusto nyo rin ng personal One-on-one. financial planning, Mm. nandito rin ako Okay. kami ni Tito J para Mm. i-discuss din sa kanila. Ano ba yung importance din talaga? Mm. So, yun. Actually, sa sobrang lawak, insurance ang sagot sa lahat. Yes, Yun. totoo. Retirement, pamana, hatian sa lupa, Mm. lahat yan Mm. guys. Talagang kailangan nyo ng insurance. Mm. Mm-mm. Straight to the point. Yes. Everyone needs Mm-mm. an Yes. insured Tsaka, life. baguhin natin yung perception natin na sa insurance. Mura lang ang insurance. Oo, yun pa. Sabi ko, mas kailangan, hindi kailangan ng mayaman ng Mm, insurance. oo. Mas kailangan nating mga, hindi naman totally mahirap, pero yung mga struggle, yung breadwinner. Yung mga hindi pinanganak na mayaman. Yun. Yes, Yun. totoo. Yun. Yung mga typical na employee, Employee. Mhm. 'di ba? Kumikita Mm-mm. ng ganto or what. Kasi pag mayaman, syempre, 'di ba? Mayaman na yan. Mm. May pera na sila. Eh, diba? tayo na- Pero bakit ang mga mayaman Oo. kumukuha pa rin ng Yes. insurance? Hindi lang once, Diba? pero marami pa, maraming policy. Mas kailangan ng mga rank and file or mga regular employee ng Mm-mm. insurance, Yun. lalo na personal Kasi mas insurance. prone. Mm-mm. Yes. Diba? Mas Para prone ma-break sila. na natin yung Especially- generation. Yeah, yes. Especially the breadwinner, Yun. the Okay. head of the family. Yan. So, sa lahat po ng mga possible or gusto na mag financial planning with them, kila Mhm. UM Jang, ni Tito J, yung lahat po ng mga social media sites nila nandyan sa comment section namin. Kindly visit, di ba? Message nyo na po sila. At sa lahat ng mga companies na gustong magkaroon ng financial planning sa kanilang mga employees, di ba? Pwede nyo rin kaming i-reach out yun, Mhm. para tayo mag-conduct ng seminars para sa kanila ng financial It's free. literacy. Free yan. And Free lang it's naman. free. Yan, yun. So, shout out, individual na person. Wala naman. Oh, yan. Shoutout sa mga kids namin. Hello. Yan. And then, shout out ko naman, syempre, maraming salamat sa inyo sa pag-follow sa amin and then pag-like sa amin. At maraming salamat din, Tito J and UM Jang. Thank you. Napakaganda Thank you so ng much. episode natin. Napakaganda ng episode natin. Parang Very bitin pa valuable. nga eh. Mm-mm. Diba? Guys, mag-request kayo kung gusto niyo pa ng part 2. Okay. Yan, baka nabitin kayo guys. Baka gusto niyo pang pag-usapan natin lahat ng klase. Mas mag-deep down tayo sa lahat ng klase ng basta all about Insurance. Insurance all about or investment. planning. Diba? Ba, Planning. depende. Mhm. Depende. Basta makakapag-request kayo dyan sa baba. Mapag-usapan Mm-mm. natin at mapag-schedule namin nila. Yes. UM. Mm-mm. Shoutout din. Syempre maraming salamat din kay Iran sa pag-support sa aming vision. Diba? Nasaan din sa baba. Pwede nyo na siya i-download through Apple, Play Store, and Google Store. Download nyo po siya dyan. Bali sila na yung next big thing up. Diba? Si Iran. Maraming salamat. And then shoutout ko rin sa lahat po ng mga gustong maglagay ng logo namin. Logo ninyo dyan sa baba. PM nyo lang kami. Maraming salamat po. Again, thank you UM Jang, Tito J, sa buong Fire Stellar. Yes. Salamat. Thank Shout you. out. Special shoutout din pala dun sa Yung- camera woman natin. Ayan, syempre. Shout out sa Ibu. Alam mo na. Pakita ka Boo, naman thank you, dito. boo. Pakita ka naman kahit isang beses lang bago matapos yung episode na to. Dali na. Pumasok ka Say hi Ay, lang. Yan. hey. Hey. Yan. So maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Sobrang solid ng episode. Very valuable. Very alam mo yun, dami nating natutunan sa episode natin na to na very important talaga na lahat tayo insured. Yes. Thank you so much. Again, this Business and Lifestyle Podcast with Kuis Gerald, UM Jang, and Tito J. This episode is now signing off. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you.